Eto na nga. Update ulit tayo mga kaibigan. Siyempre galing ito sa Balitang Pinoy TV. Matutuwa ang mga DDS dito. Grabe, just now breaking news. Martin, kakasuhan na. Oh, pagdinig pa lang nung una, pero ngayon kakasuhan na. Ay, ano mayroon naman? Anong ikakatyo? Ano ang ikakatyo? ICC mabubuwag na. Ayan, patungkol po dyan ang ating update at magkalinawan po tayo. Ito yung reaction video sa mga balita at hindi tayo ang nagbabalita. Reaction nga ha? Sama-sama tayo ng ating mga damdamin, kaya kung ready na kayo, isang munting paalala. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Yan ang internet. Okay mga kapatid, ano ang meron dito? Ano yan, Martin Romualdez? Binanggit kanina ni Vince Dizon, no? Na may nakaabang ng kaso itong si Martin Romualdez. Oh? Kakasuhan na raw itong si Martin Romualdez bago magpasko. Oh! Heto po, Bago magpasko, anong date na ngayon? 2020, okay? delikado na itong mga ICC judges kasi anytime pwede na silang hulihin nitong mga taga-Russia na mga authorities. Talagang mabubuwag na itong ICC. Kung uhulihin yung mga taga-ICC na yan, paano si Tatay Digong? Siya na lang ang mamumuno sa ICC. Tapos hulihin niya yung nasa Pilipinas, yung mga nag-a-addict at saka mga binabaliwala ang Pilipinas. Yung binababoy ang Pilipinas. Ano? Sana ganun, ano? At tuluyan ng makalaya itong si former President Duterte. Sana. Ayan, palakpakan. Alright. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, heto na nga, no? Paano yan, Martin Romualdez? Binanggit kanina ni Vince Dizon, no? Na may nakaabang ng kaso itong si Martin Romualdez. Oh. Kakasuhan na raw itong si Martin Romualdez bago magpasko. Oh. The Bago script yan. is not scripting. Sige. Tama ba yung English ko? The script is not scripting. Paano yan? Martin Romualdez, kakasuhan ka raw ha, sabi ni Vince Dizon before Christmas. Mamaya, pag-usapan natin yan. At last but not the least na ating pag-uusapan, heto po, delikado na itong mga ICC judges. Pero teka, bago maging delikado yung mga taga-ICC, bakasyon na Alam ko, wala nang pasok Sinong magkakaso sa kanila kung bakasyon na, di ba? No? Kasi anytime, pwede na silang hulihin nitong mga taga-Russia na mga authorities. At Good kapag mahuli itong mga itong mga judges ng ICC, talagang mabubuwag na itong ICC. At tuluyan ng makalaya itong si former President Duterte. Ayan, palakpakan. Yan ang ating pag-uusapan ngayong ngayong umaga na ito. Okay? So yan po ang ating topic ngayon. Pero guys, heto po, bago ang lahat. Bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Yes, Okay, yes, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay? O yung mga kapatid, napakalaking bagay ho sa atin yan. Hindi ho tayo magsasawa. Kasi isang pindot nyo lang ng like, wala naman sigurong mawawala. Yan. Malaking tulong po sa atin yan para mabalik yung sigla ng aking channel. Salamat po. Tuloy-tuloy. Subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Galing, may Facebook na, may YouTube pa. Okay, punta tayo sa next. Eto, yung idol ninyong si Martin Romualdez. Idol, buayang buaya, Grabe. Ang sabi ni Vince Dizon, yung isa ring idol ninyo. Kayo na, kung maniniwala kayo kay Vince Dizon, na si Martin Romualdez raw ay kakasuhan na before Christmas. Wow! Tingnan lang natin Aabangan namin yan kasi malapit na kung totoo ito Babantayan natin itong mga sinasabi nila. Ito yung buong balita. Pakinggan ninyo. May dagdag pang makakasuhan bago magpasko. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Wow, Dizon. Sa gitna niyan, inilahad din May dagdag raw makakasuhan. Bakit hindi nyo na sinama si Liza? Bakit hindi nyo na sinama si Sandro? Di ba? Kasi sinabi lahat yan ni Zaldico para ma-booking na natin lahat kung totoo ba o hindi, di ba? Kung sino ang nagsisinungaling, si Zaldico ba o si itong mga buhaya na ito? ni Dizon nakabilang si dating House Speaker Martin Romualdez sa listahan ng mga inirekomendang kasuhan ng Ombudsman. Nakatutok si Joseph Morong.
Bago matapos ang taong ito, isa o dalawang kaso pa ang isasampa ng ombudsman sa korte kaugnay ng flood control project scandal. Ayon yun kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Ang sabi ng ombudsman nung nakaraang araw lang o kahapon, meron siya pang ipa-file na isa o dalawa pang kaso sa korte Oh. bago magpasko. Sa gitna Sino yan? Sino yan, no? Eh, wala nang kapangyarihan yun. Pero maraming pera yun. So, sino man yun? Sino yan? Okay, yun ang tanong. Hey. ng panawagang may mapanagot na malalaking isda, sinabi ni Dizon na 20 Oh, malaking isda raw. Sana tuna yan. Ano ba yung mga malalaking isda? O, basta Yung tuna, sila ano yan? Sila, ano matawag dyan? Sila kontraktor, mga tuna. Pero pag nakakita ka ng balyena, kasi balyena, pag sumuka daw yan, perfume, no? Pwedeng gawing pabango. Tsaka malaki talaga yun, balyena. Yung pinakamalaking balyena sa lahat ng balyena. Oh. Yun yung mga main na magnanakaw sa Pilipinas. Kaya yung mga tuna na yan, masarap din yan, pero barya-barya lang daw yan kung ikukumpara. na bangos yan. Ay, nako. Eh, sa tingin ko yung isda na yan, kamukha ng buhaya eh. tatlong individual ang kinasuhan na sa Sandigan Bayan at Regional Trial Court. May proseso tayo, hindi ba? Magpa-file sa ombudsman Oy, magpa-file proseso. sa korte. Ang mga na-filean sa korte na malalaking isda, Zaldico, Sara Diskaya. Sa pagkakagam ko. Hindi naman malaking isda si Sara Diskaya eh. Si Saldico, kinasuhan nyo kasi bumaliktad. Bakit hindi nyo kasuhan rin si si Zandro at si Liza? We're talking about here of big fish. Sa bagay, si Liza, hindi naman yun big fish eh. Ano yun eh? Ano ba si Liza? Ano yon? Presidente yon. Lisa. Tanong pa kayo ha. Para sa akin lang, pananaw ko lang yon. Yun ang presidente kasi commander yon. No? Commander, asawa, di ba? Big Spider. Big spider. He's Tama ba? Di ba? Tama? Tapos mga regional director. Kabilang naman sa nirekomend ng makasuhan ayon sa listang inilabas ni Dizon si dating House Speaker Martin Romualdez. kasama ka na Martin Romualdez. Kasama. Anong masasabi niyo dito, Martin? Ito. Pwedeng totoo talaga ito, no? Na kakasuhan. Ito, another analysis ko na ito. Theory ko lang, another theory. Pwedeng, nag-script na naman sila. Sabi, kakasuhan ka namin, Martin Romualdez, ha? Para manahimik na ang taong bayan. Sige, kakasuhan ka namin. Pero huwag kang mag-alala. Mananalo ka sa kaso. Ay! Di ba? Oh, kasi, ang purpose nila ngayon, nasa Parang eme-eme lang pa. Yo, mic check. Nasira yung audio ko. Pero okay na, no? Tuloy na ho tayo, mga kapatid. No? 2028, hindi sila masisira para sasabihin ng taong bayan, seryoso talaga si BBM, itong administrasyong BBM, seryoso talaga. Eme-eme lang pala, no? Makakasuhan. Tapos pagdating sa kulungan, baka mag-arbo yung kulungan. Halimbawa lang, kasi yung mga mayayaman, ito'y sarili lamang, sabi nila, mas maganda raw yung kalagayan ng mga mayayaman pag nakakulong. Kasi pati yung pinsan niya, kakasuhan na nila. Di ba? Seryoso sila. Pero hindi pa natin alam ang behind the camera kung ano yung script nila. Ayun Sasabihin nila ngayon, mainit kasi yung taong bayan ngayon sa'yo, Martin Romualdez. Kakasuhan ka namin para masatisfy yung tao. Pero huwag kang mag-alala. Hindi tayo magpatalo rito. Mananalo ka sa kaso. Ganyan ba? Pwedeng ganon. So, ingat-ingat pa rin tayong taong bayan. Kasi huwag tayong magpabudol sa mga script ng ganito ng Marcos administration. Kasi magaling itong mga director nila. Wag kayong magpabudol. Wag magpabudol. Yung mga nasa ombudsman, ang dami nun. 87. Including former Speaker Martin Romualdez, Di ba? senators, Wow, palakpakan kasi kasama na si Martin Romualdez. Palakpakan. Sige, Okay. clap. Woo! Woo! Sana Pero lang. Vince Dizon, ito yung masasabi ko sa'yo. Pikat sa'yo. Hindi kami mauuto dyan sa mga gimmick ninyo. Nakakasuhan na ninyo si Martin. Hindi kami magpabudol dyan. Secretary Yes, kakasuhan nyo yan. Pero safe pa rin si Buwaya dyan. Hindi. Bunuan, Undersecretary Cabral, Safe pa rin si Buaya. Undersecretary Bernardo, they're all there. Ngayon, magtiwala tayo sa ombudsman natin. Wow! Magtiwala sa ombudsman. Okay. Walang tiwala kami. Ben Dalo.
Kung ako tatanungin nyo, ako wala akong tiwala. Sarili ko lang opinion. Convince the public, convince the Filipino people na maniniwala sila kay Ombudsman Rimulya. Dapat ba naming paniwalaan yan? Na ibibending the law? Di ba may parang inutusan siya na kunin daw yung mga cellphone or gadget ni Cathy Cabral, yung nahulog daw di umano sa tawag doon, basta sa Cannon Road, no, yung biruin mo tumatambay under secretary DPWH, dating ganon, tapos tumatambay doon sa gilid lang, no, naalala niyo yun? Ito lang, balitang-balita, Cathy Cabral, di ba, tumambay doon. Paano nangyari yun, no? Tapos, yung gadget kinuha, parang inutusan ang utos yung ombudsman, parang ganun ata yun. Gadget agad yung tinarget na kailangan kunin, ano? Bakit kaya? Ano ba nilalaman nung na yun? Question mark din sa akin yun sa ombudsman. Ayoko na sa Earth. Dati nang sinabi ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa mga questionable flood control project. Di ba sabi nila, ang magnanakaw hindi umaamin. Galit din sa kapwa magnanakaw. No? Yun lang ang sa akin, naalala ko lang yung kasabihan na yun. Ba't aamin yan? Meron bang ganun aamin? Hindi, kaya dapat imbestigahan ng maayos hanggang sa makorner at maraming ebidensya. Totoo naman wala namang umaamin sa ginawang mga ganyan. Unless meron kang ebidensya. At yung ebidensya niyo, kahit magtatanggi-tanggi pa siya, pwedeng makulong. Walang ikaw, nagnakaw ka ba? Opo, nagnakaw ako. Sige, kulong ka na. May ganun ba kadali? Walang ganun. Tatanggi talaga. Diba? Kaya dapat ebidensya. Yun ang pinakamaganda. Isa namang pahayag ngayon, ipinunto ng kanyang abogado na hindi naman inirekomenda ng ICI na kasuhan si Romualdez. In fact, the ICI made it clear in their referral that it was issued without finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. Attorney, ang tanong ko sa iyo. Yan ang ikinaldraka mo, di ba? Na ang ICI. Ang tanong ko sa iyo, attorney, simple lang. Sino ang bumuo ng ICI? Sila din. Yung presidente. Pinsan. Tapos anak, kung papatawag, sa akin lang malamang safe yan. Alam mo, sa lahat-lahat, mga kaibigan, ang tinuturong pinakaulo, si PBBM, tsaka si Romualdez, tsaka si Tamba. Sino ba? Saldico. Ngayon si Saldico, nainis na siguro, kaya nagturo. Pinagkamalan pang AI. Pinagkamalan na ng AI, tapos, biglang kinasuhan yung AI. Nagsalita yung AI, kaya gulo rin nito. Yan ang tanong ko. Sino ang bumuo ng ICI? Hindi si Insan. Si Pinsan BBM. Ba't ba naman niya ipapahamak yung kanyang kamag-anak? Ayun lang ang akin. Para naman tayong pinanganak kahapon. Huwag na tayong maglukuhan, attorney. Nagsumite naman ng Commission on Audit o COA sa ICI ng 4 na audit report tungkol sa 330 million pesos na umano'y ghost flood control project sa Bulacan. Gayon din sa hindi otorisadong paglilipat ng mga proyekto roon na ibinigay sa Wawa Builders. Pag-aaralan na yan ng ICI para sa posible mga reklamo o referral sa Ombudsman. Si dating Public Works Secretary Manuel Bunuan na sinamahan umunong... Ang tanong, nasaan na si Bunuan? Fly sa America. Wala na din na Wala bumalik. na si Bunuan sa Pilipinas. Doon ka na. Pumunta ka na doon. Huwag ka nang bumalik dito sa Pilipinas. Kami nang bahala rito. Siguro marami ring alam yun. Kasi nakita ko rin sa balita, sabi, umalis daw yun si Bunuan. Tapos nung Friday ata ba yun, nakatakda siyang bumalik. Wala na, hindi na bumalik. Correct me if I'm wrong, Webes o Friday. Wala na, hindi na bumalik dudun muna yun. Wala na, bachi-bachi na ako. Kayo na lang dyan. Baka isa-isa na yan magsialisan at hindi na muna bumalik dito sa Pilipinas. Yan. Tuloy tayo Naalala ko si Saldico, hindi na naglabas ng mga teleserye. Si Saldico, sana maglabas ulit siya. Kaso wala na Nahuli na kaya siya? O hindi naman kaya maghahanda yan ng mga matitibay lalong ebidensya. Saldico, sana gawin mo yun, yung pinakamatitibay na ebidensya. Ilagay mo na lahat, ilatag mo na lahat na pagkakamalang kang AI. Matanda ka na. Ay, naku. The script is not scripting.
Sawa sa medical procedure nito sa Amerika noong Nobyembre, hindi pa nagbabalik bansa base sa record ng Bureau of Immigration Wala kahit pa. December 17 ang sinabing petsa niya ng pagbabalik. Para sa Oo. GMA Integrated News, So kayo nang humusga, mga Pilipino. Dapat Si Cathy B ba? Ay, si Cathy B. Si Cathy Cabral ba? O, B nga, tamang ano. Yun ba, nakita talaga na siya talaga yung nakuhang labi doon po sa baba? Nung pinaglaglagan niya? Kasi parang sinasabi nung iba, ewan ko lang kung totoo, baka hindi naman daw niya sariling labi yung nakita. Baka ang iniisip ng iba, baka nasa Amerika na rin yan o umalis na. No? Unti-unti, dahan-dahan lang bago magpasko. papaniwalaan itong script nila. At alam ko, no? Totoo yan. Makakasuhan yan si Martin Romualdez before Christmas. Oo. Pero ang tanong, kung makukulong ba si Martin Romualdez? Mananalo ba si Martin Romualdez o matatalo? Sa tingin ko, mananalo yan. Maabsuelto yan. I mean, mananalo sa kaso at hindi yan makukulong. Yan ang aking pananaw, opinion ko yan. Kaya Sa akin, oo, ganun na nga sa akin. Pero kung ilalagay mo yan sa Blue Ribbon na si Marcoleta, hindi si School Bukol si Marcoleta po. Yan, maganda laban. yung mga yan. taong bayan, sa tingin ninyo, is it part of the script na kakasuhan si Martin Romualdez tapos at the end of the day, mananalo rin sa kaso tapos hindi na makukulong? Ganun ba? Naniniwala ba kayo na ganyan? Ilatag nyo ang inyong comment importante na marinig natin ang opinion ninyo, okay? Sa comment section. Ngayon, dito naman tayo sa usaping ICC. Ayan. Bakit? Delikado ang mga judges ng ICC. Ayan. Yan ang tanong ni Roque. Ang tanong natin na si Roque ang mag-elaborate dito ngayon sa kanyang explanation. Anytime, pwedeng hulihin itong mga ICC judges. At kung mangyari yan, Ayun. nahuhulihin itong mga ICC judges ng Russian government, heto na ang panahon na mabubuwag na itong ICC. At kung Nice. mabubuwag ang ICC, mapawalang bisa na po itong kaso ni FPRRD nang sa ganun, tuluyan nang makalaya itong si Tatay Digong. Eto, panoorin natin ang buong istorya nito. Attorney Harry Roque Pasek. Kung talagang susuko ng ICC dahil sa financial sanctions at dahil nga dito sa kaso na sinampa at hunusgahan na guilty ang prosecutor at mga judges ng ICC, no? Alam mo, anytime, pwede magpadala ang Russia ng mga tao para arestuhin yung mga judges na yan at prosecutor na yan at sasabihin nila na that's within our powers, no? Kasi nga, yan ang mangyayari kapag nagpupumilit ka na magkaroon ng jurisdiction na wala naman talagang jurisdiction, no? So sa akin, ang mabuting balita kay Tatay Digong ay baka ito maging dahilan para tunay nang mawala ang ICC at maging dahilan sa kanyang pagpapalaya. Okay. Kasama na natin mga kapartner si Attorney Harry Roque, international law expert, dating tagapagsalita ng Duterte Administration. Attorney, magandang gabi dito sa Pilipinas. Admar Villando kasama si MJ Mondihar sa SMNI. Puso na ba yan? Hello, Admar at MJ, miss na miss ko na kayo, miss na miss ko ng Pilipinas. It's so good to be back home sa SMNI at mabuti na lang nakahanap tayo ng oras na tugma sa oras ko at sa oras ninyo. Opo, maraming salamat. Attorney, ilang degrees ba dyan? Gano'n ba kalamig Lamig, ngayon dyan? Kasi Nakastar. balot na balot ka. Zero. It's 0 right now. Ay, Opo. grabe. Dito tayo, yung ICC judge, attorney, meron na pong mga, ano pong nakikita nyo po dito sa ganito pong trend, attorney? Sa totoo lang, nalulungkot ako. Kasi ako, sinuportahan ko ang pagtatatag ng ICC. Hindi ko naman makakailayan. Dahil lang sabi ko, sa panahon na talagang mayroong mga gera, digmaan, importante na yung mga tao na protektado ng international humanitarian law o yung batas na umiiral sa panahon ng digmaan ay mabigyan ng proteksyon. At Dapat, kapag meron lumabag sa mga proteksyon na binibigay ng batas sa mga sibilyan, sa mga manggagamot, sa mga religious leaders, dapat merong hukuman na magbibigay ng katarungan. Ako nga, nung narinig ko yan, mataas tingin ko dyan. Sabi ko ba, maganda pala to, may ICC. Kasi pag mga hindi na sumusunod yung mga ibang batas sa bansa nila, meron tayong International Criminal Court. Ngayon naman, para sa akin, wala. Ano to, parang ubo-ubo Napakaliwanag nung kaso ni Tatay Digong. Napakaliwanag po talaga. Bakit ang tagal nila? Ano ba to? Mga 80-80 ba tong mga to? Hindi naman siguro. Kung titignan nyo yung kanilang mga uniform, napakatalino ho tignan, no? Yung mga suot ho nila, no? Siguro naman yung 1+1, alam nila na 2 ang sagot doon. Matanda na, ba't kailangan pang nandiyan dyan? At wala namang mga matitibay na ebidensya. Tumatagal lang po nang walang laman yung nangyayari dyan sa ICC. Yun ho ang akin dyan, ano? Bakit nandiyan dyan pa yan? Buwagin na lang.
No? Kaya lang, ICC, linabag mismo yung basihan. Kung Oo. kaso ng Pilipinas, nakikita natin na umalis na tayo and yet nagpursige sila ng pagsasampa ng kaso. Sa Oo. kaso ng Russia, kaya galit na galit sila, ni minsan, hindi naman sila hinusgahan, no? Yung prosecutor at ang mga judges ng Russia sa kanilang hukuman. No? Dahilan para kahit kailan, pwede. Pero ang ICC din ang dapat sisihin sa mga pangyayaring ito dahil nga, hindi nila na kinalimutan nila no na ang basihan talaga ng jurisdiksyon ng hukuman ay nagpipilitan ngayon dahil siguro mawawalan sila ng trabaho kapag hindi kilalanin ng jurisdiksyon ng mga bansa. Ayan, nagpupumilit sila na litisin si Tatay Digong bagamat tayo umalis na ng ICC at ngayon naman pinipilit nila na litisin si President Putin na ni minsan hindi naman naging kasapi ang Russia sa ICC gaya ng Amerika at gaya rin ng bansang China. Opo, ano pong maaring masamang implikasyon o buting implikasyon nito po kay former President Rodrigo Duterte at sa iba pa na inaakusahan po dyan po sa ICC considering na-freeze na yung mga bank accounts nila, putol na raw yung access ng mga judges sa mga pangunahing serbisyong pinansyal, yung connection daw sa mga bangko, credit cards, mga tech giants tulad ng Amazon. Ano po ang masasabi niyo po, Attorney? Wala na, magsasara na sila. Well, nung minsan ako'y nag-vlog at sabi ko, 3 pamamaraan ang pwedeng maging dahilan para mapalaya si Tatay Digong. No? Unang-una, yung desisyon ng Appeals Chamber sa argumento ni Tatay Digong na wala ng jurisdiction ng ICC kasi yan ay didesisyonan pa ng Appeals Chamber. Pangalawa, yung desisyon ng Trial Chamber na nagsasabi na unfit na to stand trial si Tatay Digong. At pangatlo, kung talagang susuko ng ICC dahil sa financial sanctions at dahil nga dito sa kaso na sinampa at hunusgahan na guilty ang prosecutor at mga judges ng ICC, no? Alam mo, anytime, pwede magpadala ang Russia ng mga tao para arestuhin yung mga judges na yan at prosecutor na yan at sasabihin nila na that's within our powers, no? Kasi nga, yan ang mangyayari kapag nagpupumilit ka na magkaroon ng jurisdiction na wala naman talagang jurisdiction, no? So sa Yun ang maganda. Bakit sa Pilipinas? Wala naman jurisdiction pero nag-magic sila. Pangit no? Hindi mo alam kung ano ba itong mga to. Tapos napanood ko yung hearing noon, ang daming English. Pero wala ako talagang naiintindihan. Ang pangit talaga. Biruin mo, kababayan mo, presidente ng Pilipinas, ang daming nagawa. Tapos pinunta mo ng ICC. ICI tuloy. Diba, pinunta mo ng ICC, wala namang kasalanan yan. Ba't pinunta nyo doon? Kung may kasalanan, ba't hindi litisin dito sa Pilipinas? Wala ba tayong sariling batas? Ano nang nangyari? Bakit ganun kalabo? Kahit ipinaliwanag na nila ng todo-todo nung time na napanood ko dun sa Senate hearing, wala akong naintindihan. Kaya Madam Amy, hindi na kita napagkakitaan lately. Baka naman pwedeng lumabas ka kasi sabi mo pag nanalo ka, sabi ni BP Sara, no, pag nanalo daw, tutulong daw siya para mapabalik po si Tatay Digong dito sa Pinas. Sabagay, malay mo, baka naman gumagalaw na sila nang hindi isinasa publiko. Sana nga po. Maraming salamat sa panonood. Pag nakaabot kayo hanggang dito mga kapatid, sisikapin kong pusuan lahat ng inyong comment. Kung marireply natin, lalo na yung mga mahahaba, nagko-comment talaga. Kaya pipilitin din natin mag-comment ng mga mahahaba. Makapindot tayo ng like. Makapindot kayo ng like. Napakalaking tulong na po sa ating channel yon. Maraming salamat sa inyong panonood. Oh my God, we'll be back again.